Good day everyone, my name is Jeremiah Luis C. Capa, your reporter for today. Today we will be discuss about the background of the authors and their accounts. The first author is Dr. Pio Valenzuela. Sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela? Isa siya sa mga author ng history na The Cry of Pugad Lawin. Dr. Pio Valenzuela is a Filipino physician and revolutionary leader. At the age of 23, he joined the Katipunan and became one of the officials, friend of Andres Bonifacio, and he was also present during the meeting before the actual first cry happened. A high-ranking Katipunan official and close associate of Andres Bonifacio initially stated the cry happened in Balintawak on August 26, but later revised his testimony to Pugad Lawin on August 23 in his memoirs, which became the officially accepted version for many years. Si Dr. Pio Valenzuela ay isa sa kanang kamay ni Andres Bonifacio. Sinabi niya na August 23, 1896 ginanap ang unang sigaw sa Sitio Gulot, Pugad Lawin. Ginanap ito sa tahanan ng isang nagngangalang Juan Ramos na anak daw ni Tandang Sora. Ang unang sigaw ay ginanap daw talaga sa Pugad Lawin. Nagkaroon ng pag-aaral ang ating mga National Historical Commission ayon kay Teodoro Agoncillo na siyang kumuha ng pahayag ni Pio Valenzuela na talaga dapat daw ilipat ang petsa ng unang sigaw sa August 23, 1896 at ilipat din ng lugar sa Pugad Lawin dahil ang unang pinaniniwalaan na ginanap ng unang sigaw ay sa Balintawak. Second author is General Santiago Virata Alvarez. So, sino nga ba si General Santiago Virata Alvarez? Siya ang nagsabi na kung saan ang The Cry of Bahay Toro ay nangyari sa Quezon City. General Santiago Virata Alvarez, well-known Katipunero, also known as Kidlat ng Apoy, a Delegado General of the Provincial Council of the Katipunan in Cavite, became the Captain General and later Commander-in-Chief of the Magdiwang Forces and valiantly fought the Spaniards from 1896 to 1897. A relative of Gregoria de Jesus, the wife of Andres Bonifacio. A prominent Katipunero from Cavite, he provided a detailed account that placed the event in Bahay Toro on August 24. His narrative from the Katipunan and the Revolution offers a distinct perspective from the Cavite faction. Ayon sa account ni General Santiago Alvarez, ang Cry of Bahay Toro ay nangyari noong Agosto 24, 1896 sa Bahay Toro, Quezon City. Siya ay nagsabi na noong Agosto 23, 1896, humigit kumulang 500 mga membro ng Katipunan ang dumating sa kamalig ni Melchora Aquino sa Sampaucan, baryo ng Bahay Toro. At kinabukasan, Agosto 24, 1896 ay may 1,000 Katipuneros ang nagtipon sa parehong lugar. Si General Santiago Alvarez ay isang kinikilalang warlord ng Katipunan sa Cavite at anak ni Mariano Alvarez. Ang kanyang account ay mahalaga dahil siya ay isang mata ng saksi sa mga pangyayari. Ang kanyang bersyon ng Cry of Bahay Toro ay naglalarawan sa mga paghahanda at pagtitipon ng mga Katipunero bago ang pagsiklab ng himagsikan laban sa Espanyol. Si General Santiago Virata Alvarez ay kilala sa tawag na Kidlat ng Apoy dahil sa kanyang katapangan at dedikasyon bilang komandante sa mga labanan, lalo na sa labanan sa Dalahican.